جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagkakaiba ng mga antas sa paraiso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay po ng mga gantimpala doon sa paraiso. At ang gantimpala na yon ay panghabang buhay na po. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong karapat-dapat bigyan. Dahil ito po ang hustisya at katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipapataw sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsipasok kayo sa paraiso, kayo at ang inyong mga asawa na nagagalak. Mag-iikot sa inyo ang mga bandihado mula sa ginto at mga kupa, at naroroon ang anumang ninasahan ng mga sarili at kinalugdan ng mga mata, at kayo ay manatili roon magpakailanman. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuutusan ang mga mananampalataya, pati kanilang mga asawa na dadalhin doon. Kasi nga, ang dahilan doon ay magagalak lahat ng mga makakapasok doon sa paraiso. May kasama pa silang mga asawa. Tapos paiikutan pa sila ng mga bandihado, mga pagkain at ginto at tukupa. O ano pa dyan, mga pinagnanasahan ng sarili at kinalugdan ng mga mata. Kaya ganon na ganon ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit magkakaroon po yun ng pagkakaiba ng mga antas. Hindi po iisang lugar lang ang paraiso. Mayroong iba't ibang mga baitang at kalagayan doon sa paraiso. Depende sa pananampalataya o kaya mabubuting gawa na nagawa ng isang tao na yun. Ganon mga kapatid, kasi nga walang aapihin doon sa paraiso. Kung ano ang iyong ginawa, ganon na ganon ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman pwede na gagawa ka lang kakaunti tapos ang isa na naman gagawa ng napakaraming mga gawa tapos iisang lugar lang kayo. Ang isa nagbigay ng milyon-milyon para sa mukha ng Allah. Ang isa naman nagbigay ng 10 para rin sa mukha ng Allah. Tapos sasabihin mo, magkapantay yan sila sa araw paghukom. Hindi po kapatid. Magkakaiba po ng antas. Kasi nga, dyan pararangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bawat may takot sa puso nila. Ganon na ganon ang kaibahan kapag ang tao ay tapat ang kanyang layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalisay ang kanyang puso at isipan na inukol lamang kanyang mabubuting gawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kang isang hadith dito na inulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang inyong halimbawa at halimbawa ng dalawang angkan ng kasulatan ay katulad ng isang lalaking umupa ng mga manggagawa at saka nagsabi, sino ang magtatrabaho para sa akin mula sa umaga hanggang tanghali para sa isang kirat? Ang kirat, parang ano nila yun, value ng kanilang pera. Parang peso. Peso, dollar, o ano pa, kirat ang tawag. Kaya't nagtrabaho ang mga Hudyo. Pagkatapos sinabi niya, sino ang magtatrabaho para sa akin mula sa tanghali hanggang sa pagdarasal ng hapon para sa isang kirat?
Kaya't nagtrabaho ang mga Kristiyano. Pagkatapos ay sinabi niya, sino ang magtrabaho para sa akin mula sa hapon hanggang sa lulubog ang araw ng 2 kirat? Kaya kayo iyon. Kaya nagalit ang mga Hudyo at Kristiyano at nagsabi, bakit tayo ang mas maraming trabaho at mas kaunti pa ang sahod? Sinabi niya, pinagkaitan ba kayo ng inyong karapatan? Sinabi nila, hindi po. Kanyang sinabi, iyan ang aking pabor na ibinibigay ko sa sinumang aking nananais. Isinalaysay ni Bukhari. Allahu Akbar. Kaya doon sa paraiso, ganun na ganun din ang mangyayari. May mga alok si Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mga mahalagang mga trabaho o mga pagsamba na ganito ang gantimpala. Ganun ipapataw ng Allah. Parang dito sa mundo may isang kumpanya. Tapos ka-office mate mo sumasahod ng mas malaki sa iyo kasi ganyan ang nakasulat sa kanilang kontrata. Hindi mo pwede sasabihin na inapi ka kasi meron kang kontrata. Kaya ganun na ganun din sa araw ng paghukom, mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pababaruan niya ang mga huling panahon sa panahon natin kay Prophet Muhammad SAW. Kaya meron talagang kakaibang antas doon sa paraiso. Kaya meron din siyang sinabi sa Quran, sabi niya, undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagmasdan mo kung papaano namin pinaburan ng ilan sa kanila kaysa sa iba. At ang kabilang buhay ay talagang nakakahigit sa mga antas at napakalaki ng pagpapabor. Tingnan nyo, ganun na ganun ang sinabi ng Allah dito. May mga higit sa antas at na meron silang napakalaking pabor. Meron kasi silang nagawa dito sa buhay sa mundo na inukol nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya karapat dapat silang magtanggap ng pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong may maliit, merong gitna lang, karaniwan, merong napakalaki. Ganun na ganun ang paghalimbawa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang nagbanggit sa Quran. Siya mismo ang nagbigay ng, kasi nga, wala ngang aapihin doon sa araw ng paghukom. Ang antas mo, kapatid, ay depende sa iyong gawa. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, inaanyayahan po tayo sa pagpapaligsahan at mag-uunahan patungo sa kanyang kapatawaran, katulad ng sinabi ng Allah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka-ardis samawati ka-ardis samai wal ard uiddat lilladina amanu billahi wa rasulih dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Sinabi ng Allah, magunahan kayo tungo sa kapatawarang buhat sa inyong Panginoon at sa paraiso na ang kasing lawak nito ay kagaya ng langit at lupa. Inahanda para sa mga yaong naniniwala kay Allah at sa kanyang mga mensahero. Iyan ang kabutihang loob ng Allah na ipinagkaloob para sa sinumang kanyang nanaisin at si Allah ang may-ari ng napakatinding kaloob. Kaya dito sa sinabi ng Allah, mga kapatid, yun maramdaman po natin dito na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang naghanda para sa mga yaong naniwala. Binigyan niya ng mga pabor. Binigyan niya rin ng hangganan ng paraiso. Allahu Akbar. Siya mismo ang naglagay lahat-lahat. Ipinagkaloob niya yan sa atin. Kaya ang pagpapaligsahan sa pag-uunahan sa kanyang kapatawaran at ang paraiso, Allahu Akbar, dito sa ayan na ito, dalawa talagang inutos sa atin. Kapatawaran. Ano ibig sabihin kapatawaran? Para mapatawad ka na hindi ka maitapon doon sa impyernong apoy. Kasi kung kasali ka sa mga hindi napatawad, itatapon ka sa impyerno. Kung napatawad ka, Allahu Akbar. Kaya sa araw paghukom, dalawa talagang gantimpalang makukuha mo.
makapasok ka na sa paraiso at maligtas mo pa ang sarili mo sa impyernong apoy. Kaya sa pagpapaligsahan natin, isa sa mga katulong sa atin para aangat ang ating antas, maibang ating antas, ay sa pagbabasa ng Quran. Katulad ng sinabi ng Propeta sallam an Abdullah bin Amru, qala Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, ikra'u wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayah takra'uha. Sinabi na inulat ni Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, sasabihin sa nagmamay-ari ng Quran, magbasa ka at aangat ka at gandahan mo ang pagbabasa kagaya sa pagbabasa mo sa mundo, sapagkat ang iyong katayuan ay naaayon sa huling talata na nababasa mo. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya itong hadith na ito, mga kapatid, napakatindi ito. Ibang-iba talaga sa ibang mga hadith. Kasi ang pagbabasa ng Quran, sinasaulo mo na sinasapuso mo pa, sinasabuhay mo pa. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pabor. Ikaw nagiging may-ari ng Quran. Allah Akbar, nagmamay-ari ka, sahib ka na. Nagkaroon din na taglay mo ng Quran. Kasi nasa puso mo, kayong ibang mga tao, nagbabasa na talaga kahit walang mga libro-libro, by the heart lang, sa pamagitan lang ng puso, na kaya niyang basahin ng Quran. Kaya dahil sa pabor na yan ng Allah, pababasahin din siya doon sa kabilang buhay. At lahat ng mga nasa ulo niya, doon siya aangat. Allahu Akbar. Bawat talata, bawat nabasa niya, na may mga tartil, may mga magagandang pagbabasa, kasi may tajwid, doon din siya titigil ang kanyang antas. Kaya po, mga kapatid, yan, advisable sa lahat. Huwag nating pabayaan natin sarili, na hindi natin iangat ang ating mga sarili, lalo na ang antas na pinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang pangako. Tapos mayroon pa ngang ibang mga gawain kung saan itataas ang iyong antas. Tulad dito na inulat ni Ma'dan bin Abu Talha al-Ya'mari, na nagkita kami ni Thawban radhiyallahu anhu, na ang pinalayang alipin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya't aking sinabi, balitaan mo po ako ng isang gawain na aking gagawin para papasukin ako ni Allah sa paraiso. O sinabi niya, sabihin mo sa akin ang pinakamamahal na gawa sa Allah. Kaya nanatiling tahimik siya, at pagkatapos ay tinanong ko siya, at nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tinanong ko siya ulit ng ikatatlong pagkakataon. At sinabi niya, tinanong ko ang mensahero sallallahu alaihi wasallam tungkol dyan. Kaya sinabi ng propeta, dapat kang magpapatira pa sa Allah ng madalas. Dahil hindi ka nagpapatira pa sa Allah ng isang pisis maliban na iangat ka ng Allah ng isang antas, at aalisin sa iyo ang mga kasalanan. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Tingnan nyo sa pagpapatira pa. Akala natin sa pagpapatira pa, binababa mo sarili mo. Akala mo, dinudumihan mo lang noo mo. Akala ng iba, minamarkahan mo lang ng itim ang iyong noo. Subhanallah, hindi po ganun. Nagbumababa tayo para kay Allah. Kasi nga, mayroong gantimpala pala si Allah. Iangat ka rin sa araw ng paghukom. Itataas ang iyong antas. Kaya karangalan talaga sa atin na magiging alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, yun lang ang makakaligtas sa iyo. Yun lang po ang makabigay sa iyo ng lunas sa lahat ng mga alalahanin dito sa mundo, ang pagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming ang mga siyensya ngayon na natutuklasan nila, kapag nagpapatira pa ang tao, bumababa lahat ng mga negative na energy sa lupa. Parang ground sa kurente pa.
Kaya sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya ito lahat ng mga uri ng mga pagsamba, paiba-iba, ibang uri. Kasi nga, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na maramdaman natin ang sarap sa ating mga pananampalataya. Lalo na ipaparamdam din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sarap ng paraiso. Allahu Akbar. Kaya sa pagsamba lang, nagiging mapapanatag ang ating mga puso, mga kapatid. Kasi ganun ang pangako ng Allah. Kaya sa pag-iiba ng antas doon sa araw na paghukom, mayroong mga taong nakakaabot sa lugar kung saan naabot nila ang tahanan ng mga propeta. Subhanallah, sa kanilang mga pagiging tapat nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron nga isang hadith dito na inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, makikita ng mga taga-paraiso ang mga tao sa mga silid sa kanilang bandang itaas, kagaya ng nakikita nila ang maliwanag at malayong bituin sa abot tanaw sa silangan o sa kanluran, dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga ranggo. Sinabi nila, O mensahero ng Allah, yun ba ang tahanan ng mga propeta na walang ibang makakarating bukod sa kanila? Sinabi niya, Opo, sumpa man sa aking sarili ay nasa kanyang kamay. Sila ang mga taong naniwala sa Allah at tapat sa mga mensahero. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya tingnan nyo mga kapatid, sa paraiso pala, meron pa doong mga silid na tinatawag nilang silid, Ahlul Ghurfa, Ahlul Ghuraf. May mga silid na makikita sa taas. Subhanallah. Yun pong antas ng mga nagpakabanal dito sa mundo. Nagpakatapat. Hindi sila gumagawa ng mga kasalanan. Nagpakatapat, nagpakadalisay. Kaya maabot nila ang mga kalagayan o kaya mga lugar ng mga propeta. Allahu Akbar. Kaya sana ipagduan natin kay Allah na sana maabot din natin yan mga ganitong mga kalagayan. Kasi yung tahanan na yan, subhanallah, makikita mo sa baba ang mga manampalataya, ang mga taga-paraiso, pero hindi sila makapunta sa iyo. Parang langit, parang bituin nga sa bituin ka na. Allahu Akbar. Kaya ganun ang igagatimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. May hadith pa dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu, ang sino mang naniwala sa Allah at sa kanyang mensahero at itinatayo ang pagdarasal at pag-aayuno sa Ramadan ay naging karapat-dapat hinggil kay Allah na papasukin siya sa paraiso habang nakipaglaban sa landas ni Allah o nanatili sa kanyang lupain na kung saan doon na siya pinanganak. Kaya sinabi niya, O mensahero ng Allah, hindi ba namin ibabalita ito sa mga tao? Kanyang sinabi, katotohanan, mayroong 100 antas ang paraiso na inihanda ng Allah para sa mga nakipaglaban sa landas ng Allah. Ang pagitan ng 2 antas ay katulad ng pagitan ng langit at lupa. Kaya kung humiling kayo sa Allah, ay humiling kayo sa Kanya ng Firdaus. Sapagkat ito ang pinakagitna ng paraiso at pinakamataas na paraiso. Isinalaysay ito sa akin na nasa itaas ng trono ng Allah. Maawaing Allah, at mula rin dito ay umaagos ang mga ilog ng paraiso. Isinalaysay ni Muslim. Subhanallah, tingnan nyo mga kapatid. Sa taas-taasan, parang lumilipad na ito eh. Tapos doon lumalabas ang ilog. Kaya kung iisipin mo, subhanallah, anong klaseng lugar yun? Doon umaagos sa taas ang mga ilog. Doon galing ang tubig. Yun ay pagkakaloob kasi nga, merong 100 antas ang paraiso. Kaya kung mangarap man lang tayo mga kapatid, mangarap na lang tayo ng Firdaus. Kaya utos ng propeta, kung magdua kayo, idua nyo ang Firdaus. Kasi nga, yun ang pinakamagandang, marami kasing biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala doon.
na ipagkakaloob talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma yu'aduna likulli awwabin hafid. Man khashya ar-rahmanu bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaynal mazid. Waladayna mazid. Sinabi ng Allah, ipalapit ang paraiso para sa mga matakutin na hindi kalayuan. Ito ang ipinangako sa inyo para sa bawat manunumbalik na mapag-ingat. Ang sino mang nagamba sa mahabaging Allah sa ligid at dumating na may pusong manunumbalik, pasipasok kayo doon na may kapayapaan, iyan ang araw ng panghabang buhay. Mapasa kanila roon ang anumang kanilang nanaisin at sa amin naman ang karagdagan. Tingnan mo mga kapatid sa sinabi ng Allah. Nanaisin natin ng ninais doon at kay Allah naman pala ang karagdagan. Allahu Akbar, kaya hindi nauubos ang paraiso. Dahil pala yun kay Allah. Kasi nga siya ang nagdadagdag. Kahit anong nanaisin mo, lahat ng nanaisin mo doon sa paraiso, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nasa ano pa rin ang ninanais mo doon, ay nasa loob pa rin sa nais ng Allah. Kaya ganun na ganun ang pagpapaluwag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taga-paraiso. Dinadagdagan ng Allah, waladayna mazid. Kaya dahil sa sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, akala ng mga tao, mga kapatid, yun ang pinakamatinding gantimpala na nakamit niya, subhanallah. Yun ang iisipin ng tao. Kasi nga, sapat na sapat ang kasiyahan. At hindi na siya maiinggit sa iba. Kung sapol, naatasan siya doon sa pinakamababang paraiso, hindi na siya mag-iisip ng mas mataas. Hindi na siya maiinggit, hindi na siya magagalit. Kasi nga, yun ang kasiyahan na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron ngang isang tao na huling na makakapasok sa paraiso. Nasusunog pa siya, matitisod pa siya, lalakad pa siya. Bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makapasok sa paraiso. Lumilitaw ang puno, nagdua siya, Allah, sana ilipat mo. Nandoon na siya, lumitaw ulit ang isang puno, nagdua na naman siya, Allah, sana iyanong. Kaya hanggang nakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya, tapos sinabihan pa siya, anong gusto mo? Gagawin kitang parang 10 hari sa mundo? Kaya sabi pa siya, Ya Allah, kinukutya mo ba ako? Samantala, ikaw naman ang Panginoon ng mga sanlibutan. Tumawa si Prophet Muhammad Sallam. Napatawa siya sa sinabi ng tao na yun. Ang pasabi ng Allah, hindi kita niloko, ngunit kaya ko ang anumang nanaisin ko. Tingnan, kaya niya ang kanyang nanaisin. Kaya gano'n na gano'n ang gantipala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid. Ganon na ganon ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makakaabot sa paraiso. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, katiyakan ang mga yaong naniwala at gumawa ng mga kabutihan, magkagayon sila ang pinakamaiinam na mga nilalang. Ang gantimpala ay nasa kanilang piling, kanilang Panginoon ay mga halamanan ng Eden, na merong umaagos sa ilalim doon ng mga ilog, kung saan panghabang buhay na sila doon magpakailanman. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dhalika liman khashya rabbah. Nasiyan si Allah sa kanila at nasiyan din sila sa Kanya. Iyan ay para sa sinumang nagamba sa Kanyang Panginoon. Allahu Akbar. Tingnan niyo sa pagkasabi dito, mga kapatid. Napakatindi dito kasi kapag nasiyahan si Allah subhanahu wa ta'ala, papasiyahin ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala na siyang dahil sa kasaganahang biyaya na ikakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nasa baba siya ng paraiso, hindi na siya makakaroon ng lungkot o ano pa dyan.
Kasi nga, yun ang pinakamatinding kasiyahan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yun ang isa sa mga pinakamatinding biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, meron pa nga dito na sinabi sa hadith, na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hinggil sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At saka binanggit niya ang mga kwento na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam. Ang unang pangkat na makakapasok sa paraiso, ang kanilang mukha ay katulad ng anyo ng buwan sa kabilugan. Hindi sila magdudura doon at sisinga at dudumi. Meron doong silang mga kasangkapan at mga suklay mula sa ginto at pilak. At ang kanilang sisidlang pampausok ay mula sa ud. At ang kanilang mga pawis ay musk, at bawat isa sa kanila ay mayroong dalawang asawa na makikita ang loob ng kanilang dalawang paa sa bandang likuran, sa likuran ng laman dahil sa ganda. Walang salungatan sa kanilang pagitan at magkapuot sa kanilang mga puso. Iisa ang puso sa pagluluwalhati nila kay Allah sa umaga man at sa hapon. Isinaraysay ni Muslim. Tingnan nyo, napakatindi ng gantimpala ng Allah dito. Pagkakalubuan ng mga mananampalatayang lalaki doon ng dalawang asawa. Sa iba na naman, mayroon mga matitindi rin, mga katulad ng mga namatay sa digmaan, mga martir. Ibig sabihin, mayroon talaga silang ibang antas, mga kapatid, bibigyan ng pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi na sila magagalit kasi nga nagkakaroon na sila ng iisang puso sa pagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sama ng loob ay mabubura doon doon pagpasok nila sa paraiso. Kasi nga, yun ang halaman, bukal, makikita mo lahat-lahat doon. Magkakaroon ka talaga ng kapayapaan at katiwasayan. Allahu Akbar. Merong isa sa mga pinakamagandang sinabi ng sabi niya, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha aminina wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha mukhrijin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan ang mga matakutin ay nasa mga halamanan at mga bukal. Magsipasok kayo doon ng may kapayapaan na matiwasay at aalisin namin ang anumang sama ng loob sa kanilang mga dibdib upang magiging magkapatid sa mga upuang nakakaharap sa bawat isa. Hindi sila masasalingan roon ng kapaguran at hindi sila palalabasin. Allahu Akbar. Kaya tinanggal pala ng Allah subhanahu wa ta'ala anumang sama ng loob. Kaya sa araw ng paghukom, meron tinatawag na kantara. Lahat na may mga sama ng loob doon, lilinisan muna doon para pagdating doon sa paraiso, hindi ka na makapag-isip ng paghihiganti. Allahu Akbar. Kaya, yun ang mga pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga bagay saan walang hanggan doon sa paraiso at meron din sa ibang paraiso may hangganan din. Hindi pwede lahat bibigyan ka doon ng sobrang kalayaan, ganap na kalayaan. Kasi doon sa paraiso, ang mga taga-impyerno hingi sa iyo ng pabor. Hingi sila ng tubig, hingi sila ng mga pabor doon sa paraiso at hindi mo kayang ibibigay yun sa mga taga-impyerno. Kasi nga ipinagbawal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, may mga may mga bagay doon, mga kapatid. Paiba-iba talagang antas ng tao. At lahat yun ay nasa loob ng nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon nga sinabi si Allah, wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. At wala kayong nanaisin bukod sa ninais ni Allah, ang Panginoon ng mga sandaigdigan. Kaya lahat po yan, mga kapatid, pasok na pasok yan sa nais ng Allah. Kaya sa lahat nating hingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sana patawarin po tayo, sana iangat tayo sa paraiso. At alam nyo, mayroong isang dito, isa sa mga pinakapanghuli dito na sabi nabanggit na sinabi ni Humayd ibn Hilal, umabot sa amin na ang taga-paraiso ay dadalaw ang mga taga-itaas sa mga nasa ibaba. Ngunit
ang mga nasa ibaba ay hindi makakadalaw sa mga nasa itaas. Nabanggit ito ni Abu Naim al-Asbahani. Kaya sa nabanggit dito, yun ang isa sa mga hindi yun nila kayong umakyat doon mga kapatid, ang mga nasa ibaba. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.